Regina, ngumiti ka naman. Charity gala ito, hindi libing? Bahagyang napasinghap si Regina Aragon nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang ina sa kanyang likuran. Hindi siya agad lumingon. Nanatili lamang ang tingin niya sa ibaba. Nagliliwanag ang ballroom ng Aragon Grand Hotel kung saan nagtitipon-tipon ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mga politiko, negosyante, mga pamilyang ang apelyido'y kaya magpatumba ng industriya sa isang pirma lamang. Mga taong sanay nang umiti habang may tinatago. Ma, mahina niyang tugon, malamig at kontrolado, gaya ng nakasanayan ng lahat. Nakangiti ho ako. Hindi makapaniwalang tumawa ang mama niya sa narinig. Kung yan ang ngiti mo, mukhang may gusto kong ipapatay. Doon lang bahagyang napalingon si Regina sa ina. Her mom, as always, is immaculate. Nasa edad na ito kung saan dapat nagsisimula ng kumupas ang karikta ng isang babae. Pero ang kanyang ina, tila lalong gumaganda habang tumatagal. There was a power in the way she carried herself. Hindi bagay sa'yo ang ganyang muka. Dagdag pa nito habang inaayos ang laylayan ng suot niyang pilak na gown. Remember, maraming nakatingin Regina. Regina glanced back at the crowd below. Di hayaan mo silang tumingin. Hay nako, you're really impossible. I learned from the best. Sandaling natahimik ang kanyang ina bago siya marahang umiti. Ngunit bago pa ito makapagsalita, narinig ni Regina ang isang pamilyar na boses mula sa likuran nila. Actually, Mrs. Aragon, sa tingin ko bagay kay Regina ang ganyang muka. Namilog ang mga mata ni Mrs. Aragon sa pagkamangha. Samantalang si Regina ay dahan-dahang pumikit. Of course, pagharap niya nandun si Dean Vergara. Nakatayo, na para bang wala itong ibang layunin sa gabing yon, kundi sirain ang natitira niyang pasensya. He looked expensive in his black tailored suit, though the slightly loosened tie made him appear less polished than he should be. His dark hair was carelessly pushed back, and that stupid smile was already playing on his lips. Siya ang uri ng tao na madaling pagkatiwalaan ng iba. Ang tipo ng taong ngumiti na parang sikat ng araw at nagsinungaling ng ganun din kalinis. Dean, nagulat si Regina nang biglang binati ng kanyang ina ang lalaki. Auntie? Auntie? How ridiculous! Sinong tinatawag niyang auntie? Tanong ni Regina sa isip. The Aragon and Vergara families had not been allies for years, and everyone in their circle knew that. Hindi man lantaran ng tensyon, sapat na ang mga bulong-bulungan tungkol sa nangyaring palpak na weapons deal noon. Ang gabing kumitil sa buhay ng kuya ni Regina. Pero eto siya ngayon. Nginingitian ang kanyang ina na para bang hindi sinira ng pamilya nila ang pamilya ni Regina. Regina, he said, finally looking at her. Yan na naman. Napapansin na naman ni Regina ang kislap ng amusement sa kanyang mga mata at para bang ang pangaasar sa kanya ay paboritong libangan ni Dean. Vergara. Dramatikong inilagay ni Dean ang kamay sa kanyang dibdib. That cold? Wala man lang hello? Hindi kita kinakausap para makapagplastikan. Ouch! Sabi pa nito bago tinignan ng kanyang ina. Did she rehearse that? Tinawanan lamang sila ng kanyang ina. Huwag mo nang asarin. Behave, Dean. Natatawa pa ito. I'm trying. Sagot ng binata bago binalik ang tingin niya kay Regina na ibinalik ang tingin sa ibaba. At sa isang maikling sandali, may mas matalim na dumaan sa kanyang ekspresyon. Interest. Ang uri na nagpapatindig ng balahibo ni Regina kahit nasa malayo ang kanyang tingin.
Naramdaman niyang lumapit ang lalaki. You know, I've always wondered kung may emosyon ka ba talaga. Palihim na napakuyom ng kamao si Regina. Matalim niyang sinalubong ang mata ng lalaki. Move. Hit a nerve. You're standing in my air. Mas lumaki ang ngisi ng lalaki. Possessive. Without a warning, dinampot ni Regina ang champagne flute mula sa dumadaang waiter at dinikit ang malamig na gilid nito sa lalamunan ni Dean. Natigilan ang lalaki. Ang mga taong nakasaksi sa kanila ay natahimik. Tanging ang pagsinghap lang ng kanyang ina ang maririnig. Tumingkayad ng konti si Regina para mapantayan ang mukha ni Dean. Elegant, untouchable, deadly. Subukan mo ulit akong lapitan at sisiguraduhin kong hindi ka na makakangiti. In a heartbeat, neither of them moved hanggang sa isang malakas na halakhak ang lumabas sa bibig ni Dean. Diyos ko, sobra siyang nakakaasar! Sigaw naman ng babae sa isip. Bumaba ang tingin ni Dean sa basong nakadikit sa kanyang lalamunan bago bumalik sa mukha ni Regina. See? May emosyon ka naman pala. Bago pa makasagot ang dalaga, namatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. At kasunod noon, ang mga sigawan ng ilang mga bisita. Isang chandelier ang nabasag. Naging masyadong magulo ang nasa ibaba nila. Regina! Nag-aalalang sigaw ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makalingon, isang malakas na puwersa ang humilas sa kanya paibaba. Si Dean. Nakapulupot ang braso nito sa kanyang bewang habang bumagsak sila sa marmol na sahig, kasabay ng pagragasa ng mga bala na tumagos sa rehas sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang nakakabinging putok ng baril ang pumuno sa kadiliman. Nahugot niya ang kanyang hininga. Nasa ibabaw ni Regina si Dean, shielding her body with his own. Stay down. Utos ni Dean sa kanya. Wala na ang mapang-asar na mukha nito. Walang ngiti. Walang pagkapilyo. May inabot si Dean sa likod ng kanyang katawan. Hinugot ang isang baril at pinaputok yon. Isang beses, 2 beses. 3 lalaking nakamaskara ang bumagsak. Nagwala ang pulso ni Regina. Dahil ang lalaking tumatawa lang ilang segundo ang nakalipas, ngayon mukhang natatakot na sa sobrang pagiging kalmado. Parang ang karahasan ay likas na sa kanya. Tumingin si Dean pababa sa kanya na matigas ang panga. Kaya mong tumakbo. Despite everything, she glared at him. Bitiwan mo muna ako, pwede? Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Dean. Good. Sabi niya, hinila siya pataas mula sa pagkakatayo. Habang mas maraming putok ng baril ang umaalingaw-ngaw sa loob. Ayokong buhatin ka, baka ma-fall ka sa akin. Hindi na nag-abala si Regina na sumagot. Bukod sa walang kwenta ang sinasabi ng binata, masyado ring mabilis ang pangyayari sa paligid niya. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng ballroom. Mas maraming sigawan ng bisita na parang biglang naging mga ibong nawala ng pugad. Ang dating eleganteng selebrasyon, naging gulo ng tumatakbong tao, nagkakabasag-basag na salamin, at nagbabagsakang dekorasyon. Dito! Sigaw ni Dean habang hinila siya sa gilid ng isang marble column. Mariin ang hawak nito sa braso niya. Hindi masakit, pero sapat pa para hindi siya makawala. Sa unang pagkakataon, hindi lumaban si Regina. Hindi dahil sa sumusunod siya sa gusto ng lalaking ito, kundi dahil alam niyang hindi ito oras para makipagpataasan ng ego. Isa pang balang dumaan sa tapat nila at tumama sa chandelier chain. Bumigay yon at bumagsak sa gitna ng ballroom. Nagliyab ang sparks habang nagkakabasag-basag ang kristal sa sahig. Naputol ang hininga ni Regina. This is not random. Aniya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sandali siyang sinulyapan ni Dean. Yeah, I noticed. Security breach? Sa sariling event ng pamilya ko? Impossible. Nothing is impossible.
kapag may pera at baril ka. Tumalim ang tingin ni Regina sa lalaking kasama. Tumahimik ka. Noted, boss. Ngunit kahit nagsusungit siya, hindi niya maiwasang mapansin ang bilis ng kilos ni Dean. Hindi ito tulad ng kaninang lalaki sa balcony na puro biro at pangaasar. Ngayon bawat galaw nito, kalkulado. Sinisilip niya ang bawat anggulo bago gumalaw. Sanay na sanay ito. Regina, pag sinabi ko tumakbo ka, tatakbo ka. Ako ang Mamaya na tayo mag-away. Putol agad ni Dean sa sasabihin niya. Dahilan para mag-init ang ulo niya. Wala pang taong mapangahas para putulin siya habang nagsasalita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang grupo ng masked gunmen ang lumitaw mula sa kabilang dulo ng ballroom. Naka-black tactical gear, walang marka, walang identity. Parang wala silang kinakatakutan, kundi kamatayan. Target confirmed. Narinig nilang sabi ng isa. At ang tingin nito'y hindi lang sa paligid, kundi mismo sa kanilang dalawa. Dean? Yeah? They're definitely not here for the party. Ilang segundo ang lumipas. Pinapakiramdaman nila ang isa't isa. Hanggang sa biglang tumakbo ang mga lalaki papunta sa kanilang direksyon. Takbo! Sigaw ni Dean. Mabilis na sumunod si Regina. Ang heels niya ay kumakabog sa marble floor. Pero hindi siya nadadapa. Sanay siyang kontrolado ang katawan niya kahit sa kaguluhan. Pero, mas mabilis si Dean. Humahabol ito sa tabi niya. Isang kamay nakaalalay sa likod niya habang tumatakbo sila sa pagitan ng nagkakagulong mga tao. Left! Sigaw nito. Sumunod si Regina nang walang tanong. Umikot sila sa isang malaking ice sculpture display. Isang bala ang tumama sa likod nila. Nagkabasag-basag ang yelo at nagkalat ang malamig na tubig sa sahig. Bakit ba tayo lang ang hinahabol? Hindi ko pa alam. Pero sure ako, di sila magpapa-autograph. Hindi to oras para sa jokes mo Sorry. Nervous coping mechanism. Umikot sila sa isang service corridor na mas madilim at mas makitid. Dito mas ramdam ang ingay ng kaguluhan sa likod nila. Sigawan, putukan at takbuhan. Agad na hinawakan ni Regina ang kamay ni Dean. May security room dito. Alam mo ang layout ng lugar? Come on! This is my property, Vergara. Nagawa pang umisi ni Dean kahit seryoso ang sitwasyon. Oh yeah, of course. You memorized the entire building. That's very you, baby. Move! Hinawi ni Regina si Dean. Binaliwala ang huling salitang sinabi nito. Pumasok sila sa isang side door at mabilis na bumaba sa emergency hallways. Ngunit bago pa nila maabot ang dulo, isang putok ang tumama sa dingding sa tabi nila. Down! Dean pulled her again, mas malakas sa pagkakataong ito. At sabay silang yumuko sa likod ng isang metal cart. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Regina. This is getting repetitive. Tell me about it. Saan ka marunong gumamit yan? Hindi lumingon sa kanya si Dean. Long story. Bago pa siya makasagot, sumilip si Dean sa kabila ng cart at mabilis na nagpaputok. 3 katawan ang bumagsak sa koridor. Nanigas si Regina. Hindi sa takot, kundi sa realization. Hindi ito isang ordinaryong chaos. Hindi ito random attack. Dean grabbed her waist again. Stand up. We need to move. Wait! Regina! May kung anong bagay sa tono ng lalaki na nakapagpahinto sa kanya. Hindi utos, kundi pagmamadali kaya mabilis siyang tumayo. At sa sandaling yon, nakita ang isang gunman na nakatutok na sa kanila ang baril na hawak. Masyadong malapit. Yuko! Sa halip hinila siya ni Dean, palapit sa sarili at tumalikod. Regina felt it. The impact. Ramdam niyang bahagya ng pag-urong ni Dean. Pero hindi siya bumagsak. Tinaas nito ang hawak na baril at pinaputokan ng lalaking kalaban. Bumagsak ang umaatake. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, muling nagpatuloy ang kaguluhan sa itaas nila. Dahan-dahang umatras si Regina.
Sapat lang para tignan siya. Nasaktan ka. Scrape lang. You took the hit for me. Yeah, Why? because you were in front of me. At sa isang iglap, nakalimutan ni Regina ang putok ng baril. Nakalimutan niya ang kaguluhan. Nakalimutan ng lahat. Maliban sa katotohanang ang nakakainis na lalaking ito ay gumawa lang ng desisyong maaaring ikamatay niya ng walang pag-aalinlangan. She was about to open her mouth to respond, pero biglang may malakas na boses sa intercom system ng ballroom. All security teams, evacuate the Aragon Air and Vergara Air. They are both the primary targets. I repeat. Napatigil si Regina. Dahan-dahan. Hinarap niya si Dean na napabuntong hininga. Hindi ito nagulat. Pero mukha itong napapagod na. Yeah, Mahina nitong sabi. that part I was hoping to explain later. Another explosion echoed somewhere above them, and they heard more footsteps approaching fast. Mahigpit na hinawakan ni Dean ang pulso ni Regina. Regina, from this point forward, you don't leave my side. Bakit kita susundin? Dean gave her a glance at ngumiti. Dahil ngayon, pareho tayong target. Hindi na sila nagtagal sa ilalim ng gusali. Mas lalong dumami ang mga yabag sa paligid. Hindi ito basta security response. Para bang may hinahabol ang mga ito. Parang may utos na i-extract sila ng buhay o di kaya patayin. Elevators out. Roof access. Sagot agad ni Regina. Hindi na nagaksaya ng salita. Tiningnan siya ni Dean saglit. Parang sinusuri kung seryoso ba siya bago nagsalita. Of course. Rich people always go for the roof. Can you just be quiet? Copy that. Tumakbo sila pataas sa emergency stairs. Mabilis at mabigat ang bawat akbang. Sa likod nila naririnig ang putok ng baril na papalapit. Regina's breathing stayed controlled, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng gulo na walang control point. Lahat mali. Lahat gumagalaw ng walang pattern. Pagdating sa rooftop door, sinipa ito ni Dean ng isang beses kaya bumukas agad. Malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. At doon nakita nila ang itim na helicopter na nakapark. Mabilis silang tumakbo papunta doon. Sabihin mong marunong ka mag-drive niyan. Tiningnan ni Regina si Dean habang bakas sa mukha ang pag-asa. Kinindatan siya ng lalaki. Marunong din naman ako mag-drive sa kama. Mabilis na napangiwi si Regina. Akmang babatukan niya ito, pero hindi niya nagawa. Dahil sa likod nila bumukas ang rooftop door at lumabas ang 3 armadong lalaki. Move. Hinila siya ni Dean papasok sa helicopter. Stay down. Utos ni Dean habang abala sa pagpipindot ng kung ano-ano sa deck controls. Gumisi si Regina at kalmadong sinuot ang headset. Rich people always go for bulletproof things. May halong pagyayabang na sabi ni Regina. Sinulyapan niya ang mga lalaking panayang paputok sa kanila. Nakatanggap siya ng isang pagtawa kay Dean. That's hot. Quiet please. Copy, boss. Umangat agad ang helicopter, kasabay ng mga bala na tumama sa gilid ng helipad. Regina grabbed the seat tightly, habang unti-unting lumalayo sa gusali. Umikot ang helicopter sa ere, papalayo sa lunsod. Tahimik sandali si Regina, nakatingin sa bumababang ilaw ng syudad. Where are we going? Safe location. That is not an answer. Private island. Excuse me? Relax. It's not a villain island. It's our family island. And now that's worse. Pero mukhang narinig pa yun ni Dean dahil natawa ito. Paglipas ng ilang minuto, lumitaw sa dagat ang malaking islang napapalibutan ng asul na tubig. Parang hiwalay sa lahat ng kaguluhan, ng kapatagan. Paglapag nila sa helipad ng mansyon, agad na sumalubong ang 2 pamilyar na presensya. Ang mga magulang ni Regina. Kaya naniga siya sa kinatatayuan. Mom! Her mother looked composed, as always. Pero halatang seryoso ang sitwasyon. Good, you're alive. Samantalang ang kanyang daddy naman, diretso ang tingin sa lalaking nasa likuran ni Regina. Both of you, come inside. We have a problem.
Nagkatinginan sina Dean at Regina. Parehong basa ng dugo, alikabok, at kaguluhan ng gabi nila. At ngayon parang mas malala pa ang naghihintay sa loob. Sa loob ng malawak na study room ng Vergara Estate, agad na isinara ang heavy oak doors. Nasa isang side si Victor Vergara. Matigas ang anyo. Halatang sanay magdesisyon sa gitna ng krisis. Katabi niya ang kanyang asawa na si Elena Vergara. Natahimik pero matalim ang mga mata. Isang taong hindi nagsasalita hanggat di sigurado sa bawat detalye. Sa kabilang panig, naroon si Alejandro Aragon. Hindi tulad ng ibang ama na nanginginig sa gitna ng krisis. Tahimik lang siya. Isang katangi ang nakuha ni Regina. Katabi nito si Rachel Aragon. Nakatayo ng diretsyo. Hawak ang sariling composure na parang di sila galing sa isang assassination attempt. Isang oras lang ang nakalipas. Pareho kayong target. Alam namin. No! Putol ng kanyang inang si Rachel. Mahinhin pero mabigat ang tono. You don't. This wasn't random. Coordinated attack ito. Sa dalawang pinakamataas na secured events ng parehong pamilya. Tumahimik ang silid. Bumuntong hininga si Dean. So what are we dealing with? Nagkatinginan ng bawat isa. Si Victor ang unang Unknown nagsalita. syndicate, but highly trained. Military-grade execution. At may access sa internal systems ng parehong pamilya. Napasinghap ng bahagya si Regina. May leak din. Or worse, may taong may control sa parehong networks. Sumikip ang panga ni Dean. That narrows it down to insiders with influence on both sides. Namayani ang panandaliang katahimikan. Rachel spoke this time. At dahil hindi pa natin alam kung sino talaga ang target, si Regina ba or si Dean, we assume pareho kayong nasa critical na objective nila. Marahang napasinghal si Regina. Or isa sa amin ang bait. Or pareho. Dean's dad corrected. Sumulyap si Dean kay Regina. Bahagyang bumalik ang isi sa kanyang labis sa kabila ng lahat. So basically, we're equally important. Isang matalim na tingin naman ang natanggap ni Dean kay Regina. Ikaw nga, huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Tsaka tumahimik ka pwede. I'm trying. Sasagot na sana ang babae sa lalaki para barahin, pero biglang pumagitna sa kanila ang kanyang inang si Rachel. You will work together for this. What? No! Regina, I will not cooperate with him. Tamad na tinaas ni Dean ang kamay sa ere. Mutual sentiment for the record. Bago pa lumala ang argumento, si Alejandro Aragon ang nagsalita kaya tumahimik ang lahat. Regina, you will listen. Pa! This is not about your pride. This is our sake. This is about our survival. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Victor, Dean's father, tapped the screen again. May isa pa. Lumabas ang security footage ng blurred silhouette ng masked attackers. They weren't just after you. Nagangat ng tingin si Regina. Nakakunot ang noon nito. Hindi pa rin niya nagugustuhan ng ideyang makapagkasundo sila sa mga Vergara. Elena, Dean's mother continued. They were tracking response patterns, security gaps, extraction timing. Bahagyang nanigas si Dean sa narinig mula sa ina. Meaning, this was a test. Si Victor na ang tumapos sa sinabi ng asawa. At kapag may nagtetest ng defenses ng Aragon at Vergara, ibig sabihin hindi pa ito ang final move. Alejandro Aragon spoke again. Marahang napabuntong hininga si Regina at napatingin kay Dean. So we are stuck together. Nagkibit balikat naman ang lalaki. Looks like it. One wrong move, Vergara. Isang pagngiti ang ginawa ni Dean bago pinutol ang sinabi ni Regina. Yeah, I know. The threats. Noted. 3 araw matapos ang pag-atake sa ball, wala nang nangyari. Tahimik lang, sandali. Pero halos araw-araw magkasama si Regina at Dean sa isang conference room, habang paulit-ulit nilang nire-review ang surveillance footage
shipment logs, transaction records at intel reports na pinapadala ng parehong pamilya. Paulit-ulit din bumabalik ang iisang tanong. Sino ang kayang umatake sa dalawang pinakamakapangyarihang pamilya ng sabay? At this point, baka gusto lang nila tayo mamatay dahil nakakairita tayong dalawa. Hindi man lang nagangat ng tingin si Regina mula sa hawak na tablet. Mas nakakairita ka. See? Teamwork. Nasa kabilang side ng mesa ang kanilang ama habang tahimik na nag-uusap tungkol sa isang encrypted file. Ang ina ni Regina ay may kausap sa telepono. Mababa ang boses ngunit halatang seryoso. Tanging si Elena Vergara ang nakatingin sa dalawa, observing. Parang may binabasa sa pagitan ng mga salita nila. The underground auction pushes through tomorrow night. Private buyers only. Illegal military trades. Doon huling nakita ang insignia ng syndicate. Meaning, nandun po ang lead natin. Malamig na sabi ni Regina at hindi pa rin inaangat ang tingin. Tumango ang ama ni Dean. And you two are going? No? Napabuntong hininga agad si Dean sa sagot niya. Ayan na naman. Bulong nito. I am not infiltrating a black market auction with him. Hindi rin kita pangarap makasama, pero wala tayong choice. Actually meron. I can go alone. Absolutely not. Sabay na sabi ng kanilang ina. Natahimik si Regina at mas lalong sumama ang loob niya. Her father places both hands on the table. Couples only ang access sa event. Kailangan niyo magbuka magkaalyado. Kadiri. Agad na nilagay ni Dean ang dalawang kamay sa dibdib, dramatically. Grabe ka naman. Baka po naririnig kita. Puno ng sarkasmong sabi nito. Mabilis niyang tinapunan ng folder si Dean sa muka. Hindi lang ito umiwas habang tumatawa. Kinabukasan, tila ibang mundo ang bumungad sa kanila. Nakatago sa isang ilalim ng lumang luxury casino na malapit sa CCLEX, ang underground auction. Walang signage, walang pangalan, tanging mga taong may sapat na pera at koneksyon lang ang nakakaalam ng ganitong lugar. Pagbukas pa lang ng elevator, agad sinalubong si Regina ng amoy ng mamahaling pabango, sigarilyo at panganib. Mga babaeng nakadamit ng milyon-milyon, mga lalaking nakangiti habang bumibili ng armas na kayang magsimula ng digmaan. Ang classy. Bulong ni Dean habang naglalakad sila sa gitna ng hall. Parang bagay ka dito. Thank you. That wasn't a compliment. Ngumisilang ang lalaki. Mabilis na nilibot ni Regina ang tingin sa paligid. Guards positioned at every corner. Cameras hidden behind gold wall panels. Multiple exits. Too organized and protected. Someone's watching us. Ani Regina, tumango naman si Dean. Yep. Mukhang alam din agad ni Dean ang bagay-bagay sa paligid nito. Smile a little. Mukha kami gustong patayin. Baka naman kasi gusto ko talaga. Hot. Dean. What? Honest ako. Bago pa siya makasagot, may lumapit na lalaking naka-gray ang suot sa kanila. Walang emosyon na mukha nito habang inaabot ng isang black card kay Dean. Dock 17, midnight. Pagkatapos noon agad itong umalis. Mabilis na kinuha ni Regina ang card mula sa lalaki. Too easy. Exactly. Ngunit sa pagkakataong yun hindi ngumiti si Dean. At unang beses yun napansin ni Regina na seryoso ito. At ang itsura nito kapag seryoso, mas nakakatakot. Bandang 12:00 ng gabi na makarating sila sa abandonadong pantalan. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid maliban sa alon ng dagat at tunog ng makina ng sasakyan nila. Huminto ang itim na sports car sa tapat ng lumang warehouse. Ambush? Tanong ni Regina habang chinecheck ang bala ng baril niya. Most likely. Kapit ka lang sa biceps ko pag natatakot ka. Napapikit si Regina sa iritasyon. Hindi niya alam kung paano nagagawa ng lalaking ito na magbiro kahit mukhang mamamatay sila anumang oras. Hindi na lang niya sinagot ito. You nervous? Napasinghal si Regina. I grew up in politics, Vergara. Threats are practically family traditions. Natawa naman si Dean. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Isang armored truck ang biglang bumubulusok na ngayon sa gilid ng warehouse. Kasabay nun ng sunod-sunod na putok ng baril. Down! Mabilis siyang hinila ni Dean pababa habang nagkakabasag-basag ang windshield sa ibabaw nila. Tumama ang bala sa side mirror hanggang sa sunod-sunod na ang putok. Dean! I know. Mabilis nitong pinaandar muli ang sasakyan habang iniiwas sila sa paparating na truck. Napakapit si Regina sa dashboard na muntik na silang sumalpok sa isang container van. You drive like a psychopath? Yup. Thank you. Hindi yan compliment! Biglang may motorsiklong humabol sa kaliwa. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Dean ang bintana at nagpaputok. Isang bala, tumilapon agad ang rider. Sa isang sandali namangha si Regina sa kung gaano kabilis at precise makipaglaban si Dean. Sanay na sanay ito. Muling umikot ang manibela ng marahas habang umiiwas sila sa truck. Brace yourself. What? Halos mawalan siya ng balanse nang dumaan sila sa gilid ng pantalan. Ilang pulgada lang ang layo mula sa dagat. Pero si Dean, napakakalmado. Nakakainis. On the hand on the wheel, the other firing through the broken window. Perfect aim and timing. Parang hindi sila kasalukuyang hinahabol ng mga armadong mamamatay tao. Parang ordinaryong gabi lang ito para sa kanya. How are you still smiling? Sigaw ni Regina. Dean fired another shot. This is exciting. How is this exciting? Are you insane? Probably. Isang pagsabog ng sasakyan ang narinig nila sa likod. Nagliwanag ang mukha ni Dean ng kalahating segundo dahil sa pagsabog. Dahil doon, nakita ni Regina ang malamig at delikado nitong muka. At doon, unang naisip ni Regina ang bagay na hindi niya gustong aminin. But Dean Vergara was really terrifying. Nang tuluyan silang makatakas, ilang minuto ring walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Tanging mabibigat nilang paghinga ang maririnig. Pagkatapos, tumingin sa gilid si Dean hanggang sa tumama ang mga mata nito sa kanya. You okay? I'm fine. Tumango ang lalaki bago binalik ang tingin sa daan. Pagdating nila sa isang safe house, pasado 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong lugar. Masyadong tahimik matapos ang habulan, putukan at muntikan nilang pagkamatay. Minsan naiisip din niyang hindi siya mahal ng mga magulang niya dahil pinapasabak sila sa ganitong misyon, lalo na't nag-iisa lang siyang anak ng mga ito. Pagkapasok pa lang nila sa loob, agad hinubad ni Regina ang heels at binagsak yun sa sahig bago dumiretso sa sofa. Ngayon niya naramdaman na nagsimulang sumakit ang kanyang braso, masakit din ang kanyang ulo, at mas nakakairita dahil ramdam niyang sinusuri na naman siya ni Dean. Di ka naman siguro mamamatay dyan, no? Saad nito, hindi niya nilingon ang lalaki. Unfortunately, narinig niya ang mahina nitong pagtawa hanggang sa narinig niya ang papalapit na yabag nito. Maya-maya, may inilapag itong first aid kit sa mesa sa tabi niya. Give me your arm. Tiningnan nito ni Regina ng masama. Kaya ko. Hindi ko sinabing hindi mo kaya. Pero mas mabilis kapag ako. Kapal na mukha mo, no? Thank you. Walang kwenta nitong sagot. Inabot ni Dean ang braso niya ngunit mabilis niya yung hinila palayo. Don't touch me. Regina, nakapagbakbakan tayo 2 hours ago. Pwede bang bawasan mo yung pagiging hostile mo for 5 minutes? I'm not hostile. You threatened to shoot me 3 times today. 4. See? Improvement. Marunong ka na magbilang. Napapikit ng mariin si Regina. Marahan na hinawakan ni Dean ang braso niya, kaya hindi na siya nakapalagpa. Naging maingat din naman ito. Tahimik na nilinis nito ang scratches niya sa braso. Napapangiwi si Regina. Masakit? Hindi. Sinungaling. Tumigil ka nga sa pagtingin sa akin na parang kilala mo ko. Saglit na tumigil ang kamay ni Dean. Then, he looked directly at her. Hindi pa. Pero para mahirap kang hindi pansinin. Mabilis na umiwas ng tingin si Regina. At mas lalo siyang nainis sa sarili niya. Dahil sa kung anong kakaibang init na gumagapang sa dibdib niya. Matapos marinig yon. Tahimik ulit silang dalawa habang tinatapalan nito ang sugat niya. Pagkatapos gamutin ang sugat, tumayo si Dean at dumiretso sa kusina.
Makalipas ang ilang segundo, may inilapag itong mug ng kape sa harap niya. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ko hinihingi ito. Alam ko. Paano mo alam na umiinom ako ng black coffee? You look like someone who judges sugar. And I hate you. Napangisi si Dean. You're lying again? Hindi nakatulog si Regina ng gabing yon. Hanggang sa makabalik sila ni Dean sa isla, inabala niya ang sarili sa mga hawak na files. Nakalimutan niya na atang alagaan ang sarili niya. 3 araw ka nang walang tulog ah. Napalingon si Regina mula sa hawak niyang folder. Nakasandal si Dean sa sliding door ng terrace habang hawak ang 2 coffee mugs. May relo ka pala. Concerned lang ako sa partner ko sa mga near-death experiences. I am not your partner. Aw, sakit naman nun. Lumapit ito at inilapag ang isang mug sa tabi niya bago umupo sa railing ng terrace. Mahangin ang gabi at sa di kalayuan. Nandun ang alon. Why do you keep doing that? The coffee. Palagi siyang dinadalhan ni Dean ng kape nito mga nakaraang araw. Dean looked at her for a moment, then shrugged lightly. Kasi hindi ka naman kumakain. Masyado ka nalunod sa ginagawa mo. Ano bang meron dyan at hindi mo mabitawan? Dami mo naman agad sinabi. After your family killed my kuya, ako na ang sumalo sa lahat ng trabaho niya. My parents are getting older. Marami ng trabaho ang nakatambak sa kanila. My family didn't kill Sean. Nung kinidnap kami, narinig ko sila mismo nag-uusap. They mentioned your father's name. Napapatawa si Regina pero walang amusement sa mga mata. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ba't nakapagkasundo pa sina Dad sa pamilya niyo. We didn't do anything, Regina. Biktima rin kami dito. Kaya nga magkasama nating iniimbestigahan kung sino talaga may pakanano nangyari sa ball, hindi ba? Natahimik si Regina matapos magsalita si Dean. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Napakorap siya ng paulit-ulit. Pilit nilulunok ang baras sa kanyang lalamunan. Ngunit na maalala niya ang mukha ng Kuya Sean niya, ang huling beses na makita niya itong duguan at wala ng buhay, biglang nanghina ang buong katawan niya. She was traumatized. Hindi ko man lang siya nasamahan nung huli. Galit pa ako sa kanya noon. Ang dami ko sinabi kay Kuya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Nang maramdaman ang unang luha. Pero kasunod nun, tuluyan ang bumigay ang emosyon niya. Regina, kasalanan ko din. Kundi sana ako naging makasarili. Kundi sana ako naging pasaway, baka buhay pa si Kuya. Hindi agad nagsalita si Dean. Tahimik lang siyang lumapit hanggang sa halos magkadikit na sila. Hey, wag mo akuin ang kasalanang di naman sa'yo. Hindi na sumagot si Regina. Nanginginig lang ang balikat niya habang pilit pinipigilan ang hikbi. Nahihiya siya ngayon dahil umiyak siya sa harapan ni Dean pero hindi niya talaga kayang pigilan. Kahit anong mangyari, hindi gugustuhin ni siya na sisihin mo ang sarili mo. At doon tuluyang napaiyak si Regina. Parang may kung anong nabasag sa loob niya habang mabilis niyang tinakpan ang mukha niya. Ngunit bago pa siya tuluyang malugmok, naramdaman niya ang braso ni Dean na maingat siyang hinila palapit. At sa pagkakataong yun hindi siya lumaban. Naitukod niya ang noo sa balikat nito habang umiiyak, habang tahimik lang siyang hinihimas ni Dean sa likod. Okay lang umiyak, di mo kailangan sarilinin lahat. Unti-unting humina ang hikbi ni Regina hanggang sa marinig na lamang niya ang mabigat na paghinga. Nang bahagya siyang umangat ng tingin, halos mawalan siya ng hininga. Sobrang lapit nila. Dahan-dahang bumaba ang tingin ng lalaki sa labi niya. Napatigil si Regina. Parang biglang bumagal ang oras. Dean slowly lifted his hand, his fingers brushing lightly against her cheek as if asking permission. Bago pa tuluyang magdikit ang labi nila, biglang tumunog ang cellphone nito. Pareho silang natigilan. Napapikit si Dean sa inis bago marahang tumayo. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bulsa
At sinagot ang tawag. Ano? Malamig niyang bungad. Pilit tinatago ang pagkairita. I'm just gonna answer this. Tahimik lang si Regina habang pinapanood ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon nito. Nawala ang lambot sa mukha ni Dean. Napahigpit ang hawak nito sa cellphone. What? Ano sabi? I don't know. Please, just let me talk for them for a while. Ano? Sigurado ba kayo? Teka, ano ba nangyayari? Hindi agad sumagot si Dean. Dahan-dahan siyang napatingin kay Regina. Seryoso at mabigat ang mata. May nahanap na evidence. Evidence tungkol saan? May possible traitor daw sa pamilya niyo. Nanlamig si Regina. At mukhang siyang may pakana ng lahat na nangyari. Parang may nagyayelong tubig na bumuhos sa katawan ni Regina. The same person from your family who ordered Shan movements the night he died. What? At doon pa lang, may masamang pakiramdam ng gumapang sa dibdib ni Regina. Dean, anong ibig mong sabihin? May files kami nahanap. Old encrypted reports. Your brother was investigating a deal before he died. Anong deal? Arms trafficking route. Nanlamig ang mga daliri ni Regina. The same deal connected sa failed operation years ago? Yes. The same operation everyone blamed on my family. Mabilis na tumalim ang tingin niya. Sinisisi mo ba kami ngayon? No? I'm saying your brother found something bigger before he died. Then bakit mo tinitignan ang pamilya ko na parang may kasalanan? Hindi agad sumagot si Dean. At sapat na ang katahimigang yun para bumilis ang tibok ng puso niya. May alam ka nang matagal na? Dean! There were suspicions before. You knew? I was trying to confirm at first, Kailan mo pa alam? before the gala. Biglang napaatras si Regina. Before the gala, before the attacks, before the moments na unti-unti siyang natutong magtiwala dito. You knew before all of this? Hindi kompleto ang impormasyon nun. But you still know. Regina, listen. No, don't do that. Bigla niyang naalala ang lahat. Kung paano siya paulit-ulit nitong tinatanong tungkol sa kuya niya. Kung paano ito laging alerto kapag pamilya niya ang usapan. Kung paano tila mas marami itong alam kesa sa sinasabi nito. At higit sa lahat, kung paano niya ibinaba ang depensa niya dito. You let me trust you. Nanigas si Dean. I did trust you. Habang may tinatago ka. I was protecting you. Protecting me? You let me cry in front of you tonight? Habang alam mong may posibilidad na involved ang pamilya ko sa pagkamatay ng kuya ko? Agad nagdilim ang mukha ni Dean. I was trying to spare you until sigurado na tayo. Or maybe you were waiting for the right time para gamitin laban sa amin. That's not fair. Fair? My brother died because of that operation, Dean. Alam mo kung ilang taon naming dinala yon. And you think di namin dinala? Do you really think na gusto ko malaman na possibly connected ang pangalan ng pamilya mo? Do you think madali sa akin to? Pero tinago mo pa din. Regina, I needed proof first. Hindi mo ko pinagkatiwalaan. I was trying to protect you from the truth. That's not your job. You should have told me. Kung sinabi ko agad, you would have run straight into danger. At least hindi mo ako ginawang tanga. Parang may kung anong dumaan sa mukha ni Dean sa sinabi niyang yon. Sakit. Totoong sakit, ngunit huli na. Dahil ngayon, pakiramdam ni Regina wala siyang mapagkakatiwalaan. Hindi ang pamilya niya, hindi ang mga Vergara at lalong hindi si Dean. From now on, don't act like you care about me. Regina, I mean it. At natigilan si Dean. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, wala itong naisagot. 3 araw. 3 araw na hindi pinapansin ni Regina ang lalaki. Hindi na siya sumasabay sa meetings. Kapag pumapasok ito sa strategy room ng mga Vergara, agad siyang lumalabas. At kung hindi man maiwasang magsama sila sa isang lugar, malamig ang tingin na ibinabato niya dito. At nakakainis.
dahil hindi na rin siya pinipilit kausapin ni Dean. Hindi na ito nang aasar. Hindi na ito basta sumusulpot sa tabi niya. Hindi na rin ito ngumingiti sa kanya gaya ng dati. Kahit ang mga magulang nila nababahala na sa inaakto nilang dalawa, pero walang nagtangkang magtanong kung anong nangyari. Ngunit kahit ganon, may mga bagay pa rin hindi niya maiwasang mapansin. Tuwing gabi lagi may pagkain sa labas ng kwarto niya dahil nakakalimutan niyang kumain. Kapag aalis siya na estate, may dalawang sasakyang palaging nakasunod sa malayo. At may isang beses na nagising siya madaling araw nang marinig ang isang guards na nagsasalita sa hallway. Sir Dean, bilin po ni Miss Regina bawal lumapit dito. Tahimik na napapikit si Regina mula sa loob ng kwarto. Galit pa rin siya. Pero mas lalo siyang naiinis na kahit iniiwasan niya ito, pinoprotektahan pa rin siya ni Dean. Palagi niya namang sinusungitan, inaaway at binabara ang lalaki kaya bakit? Bandang 12:00 ng gabi nang lihim na umalis si Regina sa isla. Hindi niya na kayang manatili doon habang unti-unti siyang nilalamon ng mga tanong sa utak niya. May kontak siyang kinausap, isang dating tauhan ng kuya niya na biglang nag-message kaninang umaga. Ang sabi nito, alam nito kung paano namatay si Sean at para kanino. Sapat na yun para sumugal siya. Tahimik ang daan habang minamaneho niya ang itim na sports car papunta sa lumang shipping district malapit sa pier. Madilim ang paligid dahil halos abandonado na ito. Perfect place for secrets. Mabagal siyang bumaba ng sasakyan habang hawak ng mahigpit ang baril niya. Nanatili siyang alerto. Hello? Unti-unti siya naglakad papasok sa loob ng warehouse. Maingat ang bawat takbang. At doon niya nakita ang dugo. Maraming dugo. At nanlaki ang mga mata niya. Nasa gitna ng warehouse ang katawan ng kontak niya. Nakahandusay at wala ng buhay. Shit! Mabilis siyang napalingon nang may marinig na click mula sa likuran. Nanlamig ang buong katawan niya. Isang baril ang nakatutok sa kanya. Target located. Biglang nagsulputan ng mga armadong lalaki mula sa dilim. Ambush. Sunod-sunod na putok ang kanyang naramdaman at narinig. Mabilis na yumuko si Regina habang nagkakabasag-basag ang salamin at kahon sa paligid niya. Shit! Mabilis siyang gumapang sa likod ng metal container bago nagpaputok pabalik. Kahit anong pagbaril sa kanila, masyado itong marami. If I told you early, you would have run straight into danger. Humigpit ang hawak niya sa baril nang maalala ang sinabi ni Dean. Tama ang lalaki. Tamang-tama ito. Napasinghap si Regina at mabilis na umatras nang biglang may bala na tumama sa bakal sa tabi niya. Hanapin niyo siya! Isang babae lang hindi niyo pa mapatay! Mabilis siyang tumakbo palabas sa kabilang side ng warehouse habang nagpapaputok pabalik. Go to hell! Nararamdaman niya ang panlalamig. Hindi siya makakawala rito mag-isa. Hindi siya makakawala nang hindi siya nasasaktan. Ngunit sa sandaling yon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak agad ang lalaking nasa likod niya. At nanlaki ang mga mata ni Regina. Kasunod nun ng isang putok hanggang sa naging sunod-sunod na. Sunod-sunod na rin ang katawan na bumagsak sa paligid niya. At bago pa niya tuluyang maproseso ang nangyayari, may malakas na kamay na humilas sa kanya palayo sa madilim na gilid ng warehouse. Hurry! Nanigas si Regina nang marinig ang boses ni Dean. Hinihingal ito pagharap sa kanya. Hawak ang baril habang mabilis na sinusuri ang paligid. Bakas sa mata nito ang galit. Are you out of your mind? How did you... I had your car followed. Dean, Later, can you still run? I can't kill those bastards properly if you're here and not safe. bago pa siya makasagot, may granadang gumulong palapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Regina. Dean! Mabilis siyang hinila nito pabagsak sa likod ng concrete wall bago sumabog ang granada. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog kaya halos mabingi si Regina sandali. Ramdam niya ang bigat ng katawan ni Dean na nakatakip sa kanya
habang bumabagsak ang debris sa paligid nila. He's protecting her again. Are you okay? Nakatingin lang si Regina dito, sa pawisang mukha nito at sa mabilis nitong paghinga. Sa paraan kung paano nito inuuna siya kahit ilang araw niya itong tinulak palayo. Sa paraan kung paano nito siya inuuna kahit ilang araw niya itong tinutulak palayo. Regina, tangina magsalita ka, nag-aalala ako. I'm okay. Saglit silang nagkatitigan at doon niya tuluyang na-realize ang bagay na matagal niyang hindi gustong tanggapin. Dean never look at her with guilt, kundi takot. Takot na masaktan siya kapag nalaman niya ang totoo. Takot na mawala siya kapag nalaman niyang posibleng konektado ang sarili niyang pamilya sa pagkamatay ng kuya niya. Hindi siya nito niloko. Hindi siya nito minanipula. Pinoprotektahan lang siya nito sa paraang alam niya. Biglang may mga yabag ulit na papalapit. Ilang segundong namula si Regina dahil nakalimutan niyang nasa gitna pa pala sila ng bakbakan. Let's go. Mabilis siyang hinawakan ni Dean na tumakbo palabas ng warehouse. Ngunit mas marami pa palang armadong sasakyan ang naghihintay sa kanila. Shit. Sunod-sunod agad ang putok ng baril. They tracked me. Yeah. Which means may leak nga sa side nyo. Listen carefully. Dean, If anything happens, you run. no? Hindi kita iiwan. At saglit na natigilan si Dean. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw nilang paglayo sa isa't isa, may bumalik na kakaibang init sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bago pa may makapagsalita, may sniper shot na tumama sa bakal sa gilid nila. Mabilis yumuko si Regina habang tumayo si Dean para magpaputok pabalik. At doon tuluyang bumigay ang natitirang galit niya. Dahil kahit kailan, hindi siya nito sinaktan. Every secret, every distance, every silence, ginawa ni Dean ang lahat para panatilihin siyang buhay. Mabilis siyang tumayo at sumabay sa putukan. Right side! Agad na binaril ni Dean ang lalaking palabas sa container. Bumagsak ito agad. Mabilis silang tumakbo papunta ng sasakyan habang patuloy ang habulan ng balas sa paligid nila. Habang mabilis na minamaneho ni Dean ang kotse, mahigpit niyang hinawakan ang braso nito. Mabilis na humarurot ang sasakyan, palabas ng shipping district, habang patuloy ang habulan sa likod nila. Mahigpit ang hawak ni Regina sa dashboard, habang mabilis na umiikot ang manibelas sa kamay ni Dean. Sa side mirror, kitang-kita niya ang dalawang itim na SUVs na walang tigil sa paghabol sa kanila. Please tell me may actual plan ka. Just one. Survive. Napakagaling mo talaga. Thank you. Napapikit si Regina sa iritasyon. Kailan ba magseseryoso ang lalaking to? Nagkaayos lang sila. Ito na naman siya't bumalik sa dating ugali. Biglang may putok ng baril na tumama sa likod ng sasakyan. Dean! I know, baby. You're driving like a maniac again? Yet you're still here, baby. Papansin ka ba? Ba't mo ba ako tinatawag ng ganyan? Humalakhak si Dean sa naging reaksyon ni Regina. Mabilis na sumilip si Dean sa rearview mirror bago biglang nagdilim ang ekspresyon nito. That's not good. Tatlo pang sasakyan ang sumulpot mula sa kabilang kalsada. They boxed us in! Yeah. Regina, trust me. Kahit sa gitna ng kaguluhan, putukan ng baril sa paligid, nakatingin lang sa kanya si Dean na parang yun lang ang mahalaga. At sa pagkakataong yon, wala nang pag-aalinlangan. Of course, yes. I trust you. Napamura si Dean. I should have confessed near-death experiences earlier. Dean! Biglang inikot ito ang manibela at buong bilis na pinasok ang isang abandoned tunnel. Sunod-sunod ang putok ng baril. Nagkakabasag-basag ang ilaw sa paligid nila. Mabilis na binuksan ni Regina ang bintana at nagpaputok pabalik. Isang sasakyan ang bumangga sa pader dahil sa ginawa niya. Nice shot. Obviously. Hot. Napailing si Regina sa inusal nito. Pero bago pa siya makasagot, biglang may malakas na pagsabog sa likod nila. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong tunnel. At kasunod noon ay ang malakas na boses mula sa comms device ni Dean. Sir,
We traced the leak, sending you the location. Who? It's Alejandro Aragon's younger brother. Napatigil silang dalawa. Napaisip naman ang babae. Her uncle, Luciano Aragon. Ang lalaking matagal nang nawawala sa public eye matapos ang nangyari kay Sean. No. Biglang nagsimula magsama-sama ang lahat ng inasa isip niya. Ang failed weapons deal, ang pagpatay kay Sean, ang coordinated attacks. Your uncle built the syndicate from inside. He used both families' networks for trafficking. No. Nilingon siya ni Dean. May lungkot sa mga mata nito. At doon niya naintindihan kung bakit hirap itong sabihin sa kanya noon. Makalipas ng 1 oras, nakatayo sila ngayon sa harap ng lumang Aragon mansion sa probinsya. Your uncle hiding here. The others will come here anytime to help us. I cannot risk your safety here. Hindi sumagot si Regina. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang galit o ang sakit. Hey, Marahang hinawakan ni Dean ang kamay niya. you don't have to do this. Bahagyang nanghina ang dibdib niya. Dahil kahit matapos ang lahat, nandito pa rin ito. Kasama niya. Let's end this. Naglakad sila sa gitna ng mansyon. Bago pa man sila tuluyang makalayo, biglang bumukas sa mga ilaw kasunod ng sunod-sunod na pagputok ng baril. Mabilis siyang hinila ni Dean sa likod na isang malaking staircase habang nababasag ng mga chandelier sa taas nila. Nice. Welcome party. Can you please be serious, Dean? Sorry, coping mechanism. Napailing si Regina bago mabilis na nagpaputok pabalik. Mabilis silang tumakbo sa hallway habang patuloy ang bakbakan sa paligid nila. Sumisigaw na ang mga tauhan ng uncle niya. Nagkakabasagan ng mamahaling paintings at salamin. Pero sa gitna ng lahat, may isang malaking bagay doon na pinagtuunan niya ng pansin. Narinig niya ang pagtawa ni Dean, isang lalaking di marunong magseryoso. Do you see that? What if yun ang barilin mo? You know, first date natin to pero medyo intense ha. Vergara! What? We almost died together 5 times. That's practically marriage. Bago pa siya makasagot, may lalaking biglang sumulpot sa kanan nila. Mabilis na sinipa ni Regina ang baril. Bago ito binaril ni Dean, bumagsak ang lalaki. Nice teamwork. Don't make this weird, okay? Too late. I'm already emotionally attached. Habang tumatakbo sila pataas ng 2nd floor, biglang may pagsabog mula sa kabilang wing ng mansyon. Umalingaw-ngaw na ang apoy. Nanlaki ang mata ni Regina. They're burning the evidence! Then we move faster. Pagdating nila sa study room ni Luciano, naroon ito. Kalmado itong nakaupo habang may hawak na baso ng whiskey na para bang hindi sila nasa gitna ng gera. Regina. Bakit? Ba't mo ginawa kay kuya yon? Pamangkin mo siya! Because your brother was weak. He wanted to expose everything. He was willing to destroy the family name for morality. You killed him! Necessary as sacrifice. Sa galit wala sa isip na sumugod si Regina. Regina! Get off me! Sunod-sunod ang putok ng baril. Mabilis na binaril ni Dean ang dalawang lalaki bago niya hinila si Regina palapit. Basic. Ngunit biglang may isa pang tauhan ang sumulpot sa likod. Masyadong malapit. Dean! Ngunit huli na. Nanlaki ang mata ni Regina na makita si Dean na bahagyang umatras. Dugo. Maraming dugo. Dean! Mabilis pa rin itong hinawakan ng baril. Sinusubukan magpaputok. Binaril pa rin ang kalaban. Nanlamig ang buong katawan ni Regina. No! No, 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 please! Dean, look at me! Ang sweet mo kapag worried ka, baby. Ngunit doon tuluyang bumigay si Regina. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang kuya niya, natatakot na siya ulit mawalan. Don't you dare die on me! Wasn't planning to. Tumulo na ang luha ni Regina at hindi niya na napigilan pa. I love you. I like you. So don't you dare leave me too. Natigilan si Dean. Parang maging ang sakit ay nakalimutan nito sandali. What? I am not repeating myself again, Vergara. Masyado kang papansin.
Napamura si Dean. Worth getting shot for. Gago ka? Mabilis na tumayo si Regina at galit na binaril ang mga paparating. Kahit ang uncle niya ay nakahandusay na, ilang beses niya pang pinaputukan. Can you walk? Baby, for you? Kahit dramatic slow motion pa, go ako. Can you just be quiet? Ngunit kumiti siya habang tinutulungan nitong tumayo. Magkasama silang lumabas ng mansyon habang unti-unti itong nilalamon ng apoy. Lumipas ang ilang buwan. Officially destroyed na ang syndicate na pinamumunuan ng traidor sa pamilya nila. Na-expose na si Luciano Aragon, kasama ang lahat ng illegal dealings nito. Hindi man tuluyang naging maayos ang relasyon ng Aragon at Vergara families, nagsimula na silang magtulungan muli. Para kay Sean, para sa lahat ng naapektuhan, para sa dalawang taong sinimula na ang pag-iibigan. Dean, tawag ni Regina. Tahimik lang ang lalaki. Dean, wala pa ring sagot. Napapikit si Regina bago dahan-dahang tinabi ang laptop niya. Nakahiga si Dean sa couch sa loob ng office niya habang nakayakap sa bewang niya. Literal, di ako makapagtrabaho. Supportive boyfriend presence tawag dito. You're lying on my lap. And? May virtual meeting ako in 10 minutes. Cancel mo. Dean! Priority mo ako, baby. Alam mo, noong una akala ko talaga papatayin mo ako eh. Kahit ngayon, tempting pa rin. Pero umiyak ka naman o halos mamatay ako. Tahimik na napairap si Regina, ngunit di niya mapigilang mapangiti ng bahagya. At syempre, napansin agad yun ni Dean. Ayan. Anong ngiti yan? Ikaw? Ngumingiti ka? Hindi ah. Liar. Mabilis siyang hinalikan nito sa pisngi bago tumayo. Fine, I let you work. Finally. Ngunit bago pa tuluyang makalayo ang lalaki, mahina niyang hinila ang manggas nito. Stay. Tahimik itong napangiti pagkatapos ay bumalik agad sa tabi niya. Obsessed ka talaga sa akin. Ikaw, baka ikaw ang obsessed sa akin. Pinapastay mo nga ako eh. Quiet ka nga. Lumipas ang buong araw. Tahimik ang buong office maliban sa mahinang tunog ng pagtitipa ni Regina sa laptop. At ang mabagal na paghigop ni Dean sa kape nito. Maingay ang paghigop nito kaya naiiritang napapikit si Regina. Ginagawa mo ba talaga yan on purpose? Inom ng kape? Inosenteng tanong ni Dean. The annoying part. Yes. Natawa lang si Dean habang tinatapunan siya ng ballpen ng babae. 3 buwan matapos mabuwag ang sindikato, halos bumalik na sa normal ang lahat. Almost. Wala nang habulan, wala nang barilan, at takot na baka may sumulpot na masked gunman anumang oras. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Dean Vergara remained unbearably attached to her existence. At nakakainis dahil nasanay na siya at nagugustuhan niya na yon. Baby. Don't call me that habang nasa trabaho ako. Okay, baby. Dean Vergara. Regina Aragon Vergara. Napailing na lang si Regina nang makitang nakangisi si Dean habang nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan. Paano nagawang maging ganito ka-relax ng lalaking muntik nang mamatay ilang buwan lang ang nakalipas. At kahit lumipas pa ang panahon, hindi pa rin makalimutan ni Regina ang gabing yon. Ang dugo sa kamay niya at ang takot. At ang realization na hindi niya kayang mawala si Dean. Mabilis niyang pinigilan ng sariling isipin ang bagay na yon bago pa siya tuluyang madistract. Hindi ka ba dapat sa meeting ng father mo? Tanong ni Regina. Nag-walkout ako. You what? He said something annoying. Dean! What? Sabi niya immature daw ako. Tama naman siya. Napahawak si Dean sa dibdib na parang nasaktan. Grabe, betrayal. At muling naramdaman ni Regina ang kakaibang init sa dibdib niya. Dati, kala niya imposible para sa isang taong tulad niya ang masanay sa presensya ng ibang tao. Pero ngayon, kapag tahimik si Dean hinahanap niya. Kapag wala ito sa paligid parang may kulang. Nakakainis. By the way, dinner tayo mamaya. No? Di pa nga ako nagtatanong na maayos. No pa rin. Ang harsh talaga ng girlfriend ko. Who said I'm nice? Fair?
Biglang bumukas ang office door at agad tumayo si Dean. Mabilis, otomatiko, naniningkit ang mga mata ni Regina. You know, that's just my assistant, right? Can't be too careful. Simula nang mangyari ang warehouse at mansion incident, naging sobrang protective si Dean. Halos di siya maiwang mag-isa. May guards lagi sa paligid. At minsan nahuhuli niya itong gising sa madaling araw habang chinecheck ang security feeds ng estate. Parang may bahagi pa rin dito na takot siyang mawala. Tahimik na pumasok ang assistant niya. Ma'am, nandito na po yung revised contracts. Leave them there. Tumango ang babae bago mabilis na umalis. Pagkasara ng pinto, bumalik ulit si Dean sa couch. See? Hindi siya assassin. Hindi tayo sure. Dean. What? Napabuntong hininga siya pagkatapos sinara niya ang laptop. Agad na palingon si Dean. Oh. Tumayo si Regina at naglakad palapit dito. Why do you look like you're about to either kiss me or kill me? Hindi ba dapat ikaw yung tanungin ko niyan? My answer would be depende sa mood ko. Hot. Mabilis niya itong sinuntok sa braso. Aray. Tumigil ka nga. Ngunit bago pa ito makapagsalita, marahan niyang hinawakan ang mukha ni Dean dahilan para matigilan ito. Ang tenga niya ay unti-unti nang namumula. At sa unang pagkakataon buong araw na tahimik ito. Tahimik siya nakatingin sa babaeng, kuha ang kanyang buong pagkatao. Sa lalaking ilang beses nang inilagay ang sarili sa panganib para sa kanya. Sa lalaking pilit siyang pinoprotektahan kahit galit siya dito. Thank you. For what? For staying. For being patient with me. There was never a choice. Ang corny mo. Pero kinikilig ka. Hindi ah. Liar. Dean! Shh! Busy ako. Anito at yumakap sa bewang niya. Hugging my girlfriend. Biglang bumukas ulit ang office door at nanigas ang assistant niya pagpasok. Nakatitig ito sa kanila. Slowly, napalingon si Regina kay Dean. Ngumiti ang gago at kumaway pa sa taong kapapasok lang. Sorry po. Agad itong lumabas ulit. Hanggang sumabilis na sinakal ni Regina ang leeg ni Dean gamit ang dalawang kamay nito. Kasalanan mo to. Worth it naman. Not funny. Medyo. Dean! Nabalot ang opisina ng tawanan at asaran. Sa wakas, payapa na ang kanyang pakiramdam. Nakasandal si Regina sa railings habang nakatingin sa dagat. Maya-maya may mainit na mug ng kape na inilapag sa tabi niya. You're stalking me again? Romantic tawag dyan. Creepy. Harsh. Bahagya siya na pailing bago tinanggap ang kape. Black coffee. Exactly the way she liked it. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga alon. Minsan naiisip ni Regina kung gaano kabilis nagbago ang buhay niya. Dati puro trabaho lang, puro responsibilidad, puro paghahanap ng hustisya. Ngayon may isang nakakairitang lalaki nang bigla na lang sumingit sa lahat. Ayaw nang umalis at ayaw niya na ring paalisin. You're thinking too much again? Nakatitig lang ito sa kanya habang hinihipa ng sariling kape. Kahit ikaw talaga iniisip ko? Pagbibiro ni Regina na ikinalawak ng ngisi ni Dean. Huwag kang ganyan, kinikilig ako. How do you always know? Because I pay attention to you. Regina, can I ask something? That sounds dangerous. Relax. That word stopped working on me months ago. Pagkatapos dahan-dahan itong humarap sa kanya. Do you still hate me? Napatitig siya dito. Sa lalaking unang beses niyang nakita sa ballroom habang may nakakairitang ngisi. Sa lalaking muntik niya nang tutukan ng champagne glass. Sa lalaking paulit-ulit bumalik para iligtas siya. At sa lalaking minahal niya nang hindi niya namamalayan. Marahan siyang napabuntong hininga. Unfortunately, I think I'm stuck with you. That sounded very close to affection. Don't push it. Too late. I'm emotional now. Ngunit maya-maya, marahan siyang sumandal sa balikat nito. Walang biro, walang pang-aasar, just warmth, just them. Baby? If we ever almost die again? Don't finish that sentence. Okay, fair. Dean, kapag na-ospital ka ulit dahil sa pagiging reckless mo,
Ako mismo ang papatay sa'yo. At least passionate ka. Hopeless ka talaga, no? Pero mahal mo. Tahimik siyang napairap. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. At kahit hindi niya sabihin, alam na ni Dean ang sagot. Tahimik silang nanatili doon habang unti-unting lumulubog ang ilaw ng lungsod sa malayo. No more running. No more lies. No more war. Sa wakas tapos na. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Regina, ligtas na siya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maaaring suportahan nyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Paalam. Hanggang sa muli.